Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang 5 Made in USA crypto projects na inaasahang sasabog o posibleng mag-top sa charts ngayong third quarter ng taong ito. Taong ito 2025. Ang mga project na ito ay hindi lang basta gawang Amerika, kundi may solid developments, partnership at real-world use cases na pwede pong magpataas ng demand sa kanilang presyo. Kaya yan, bago po natin kilalanin ang 5 Made in USA coins na ito, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba mahalaga ang mga Made in USA na crypto coins? Una po sa lahat, ang mga crypto projects na galing mismo sa Amerika ay kadalasang may advantage pagdating po sa regulation, funding at saka credibility. Ibig pong sabihin ay mas mataas ang tiwala ng mga institutional investors dito. At ngayong third quarter, habang unti-unting bumabalik ang bullish sentiment sa market, inaasahang magsisimula na namang gumalaw pataas ang mga malalakas na altcoins na ito. At ayan, ang pinakaunang Made in USA na crypto coins natin dito ay itong si Chainlink. Yan, si Chainlink or Link ay meron po siyang matinding balita ngayon. Nakipag-partner po siya kay Mastercard. Oo, tama po ang narinig ninyo. Si Mastercard mismo ang tumawag sa tulong ni Chainlink para gumawa ng bridge sa pagitan po ng traditional finance at mundo ng crypto. At ang goal po nila ay gawing possible para po sa 3 billion card holders ng Mastercard na makabili po ng crypto ng direkta sa blockchain. Gamit ang mga Web3 partners tulad po ng Shift for Payments, Swapper Finance at Zero Hash ay mas madali nang makabili ng crypto kahit wala kang alam sa Web3. Dahil dito ay posible pong tumaas ang demand kay Link at sa ngayon ay nasa presyong $13.15 pa lamang siya. Pero kung tuloy-tuloy po ang hype at adoption, baka umabot po siya sa presyong $14.17. Ayan. Yan po yung kanyang chart. Pero syempre, kung magpatuloy po ang bear pressure, posible na rin po siyang bumaba ng hanggang $10.94. Ayan. Dito naman po tayo sa pangalawa. At yan po ay si Aptos or APT. Yan, itong si Aptos ay isa po siya sa mga pinakamainit ngayon dahil sa involvement niya sa Wyoming Stablecoin o WYST. Ang estado ng Wyoming sa Amerika ay nagpaplanong mag-launch ng sarili po nilang stablecoin. At si Aptos ang isa sa mga top contenders para maging main infrastructure ng token na ito. Isang komisyon mula sa state, yan ang nag-evaluate ng maraming blockchain. At si Aptos ay nagtali ng score kay Solana. Kaya ibig sabihin ay mataas ang tiwala sa technical capabilities niya. Kaya, ayan, sa presyo po niyang $4.77 ngayon. Yan. Kung siya ang mapili para sa WYST, malaki ang chance po niya na umakyat ng hanggang $5.99. Pero kung hindi po natuloy o lumakas ang selling pressure, posibleng bumaba siya sa presyong $3.74. Yan, ang sunod naman ay itong si Sei. Ayan, si Sei. Kasama rin si Sei sa pagpipilian para sa stablecoin project ng Wyoming. Kaya hindi rin siya dapat baliwalain. Ayon po sa datos, halos 609,000 daily users na ang active kay Sei. At tumaas ito ng 17% nitong nakaraang buwan. Ang kanyang total value lock or TVL ay umabot po sa $563 million. Habang ang mga fees na kinokolekta sa network ay lumobo ng halos 200%. Dahil dito ay umakyat din ang presyo ni Sei ng 25% sa loob lamang ng isang buwan.
Kapag nagpatuloy po ang trend na ito, may chance po siyang umabot sa presyong 0.305. Pero kung bumaba ang demand, pwede rin po siyang bumalik sa presyong 0.23. Ayan, ang sunod naman po kay SAY ay itong si Plume. Ayan. Itong si Plume Network or Plume, isa po siyang project na nakafocus sa real-world asset. Ayan, Real World Asset Tokenization. Yan po yung tinatawag na RWA. Ang ibig pong sabihin nito ay kaya niyang i-represent ang mga totoong asset gaya po ng lupa, bahay o bonds sa blockchain. Ang maganda ay pumasa po siya sa MiCA compliance ng European Union. Dahil dito ay pwede na po siyang ilista sa mga regulated exchanges sa Europe. At pwedeng pumasok ang mga malalaking investors dito. Bukod pa dyan, si Plume ngayon ang may pinakamaraming RWA holder addresses na nilampasan pa si Ethereum. May mahigit pong 100,000 users na ang humahawak ng kanyang token. Kung tataas pa ang demand, pwede pong umabot itong si Plume sa presyong 0.095. Pero kung pag bumaba po ang interest, ay maaari po siyang bumagsak pabalik sa presyong 0.075. Ayan. At ang panghuli po na panglima or panghuli naman po nating coin dito ay si WorldCoin. Ayan, syempre lumalabas po ngayon ang balita na baka makipag-partner siya kay Reddit para gamitin ang tinatawag pong biometric orb device niya. Kung mangyayari ito ay malaking hakbang ito para sa identity verification online, lalo na laban sa fake accounts at saka bots. Pero kung totoo po ang balita, siguradong tataas ang credibility ni WorldCoin. Sa ngayon ay dahan-dahang umaakyat ang kanyang presyo. Pero kung wala pong konkretong announcement, pwede na rin po siyang bumalik sa presyong 0.57 mula po sa resistance level niyang nasa presyong 0.97. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, para sa atin ay magandang balita ito at ang tanong ay bakit? Kasi kapag may global movements tulad po ng partnership kay Mastercard o stablecoin rollouts ng mga US states, pinapatibay nito ang kabuuang industriya ng crypto. Mas maraming real-world use cases, mas tataas ang tiwala ng publiko sa crypto. Pwede po nating pag-isipan ang mga coins na ito bilang part ng ating diversification. Hindi lang puro meme coins ang ating i-consider. Ang mga project tulad po ni Link, APT, SAY, Plume at saka WLD or WorldCoin ay may real backing at may posibilidad na maging long-term winners. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa mga coins na ito ay sa totoo lang, promising naman ang mga developments nila. Hindi ito hype lang, kundi backed by real progress. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, kahit po gaano kaganda ang balita, dapat pa rin natin tingnan ang risk. Ang masasabi ko po ay kung investor ka na gustong makahanap ng susunod na top performer, bantayan mo ang mga galaw ng mga made in USA coins na ito. Hindi man garantisado ang success, pero nasa tamang direksyon po sila patungo sa adoption at saka mass utility. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.